Magandang buhay everyone! Welcome to our video lesson for this day. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa Classifying and Naming Organisms Kingdom, Archaebacteria, Eubacteria, Protists, and the Fungi. Ano nga ba ang dapat nating malaman sa ating talakayan para sa araw na ito? This module helps you to be familiar with the classification of organisms using the hierarchical taxonomic system, and it will also help you explain the concept of a species. Different activities are provided for you to engage in a fun learning skills that will boost your knowledge and ability regarding the topic. At the end of this module, you are expected to recognize the importance of biodiversity, and the second one is to define taxonomy. The third one is to identify the classification of organisms based on certain characteristics. And the fourth one is to distinguish useful bacteria from disease-causing organisms and perform simple experiment at home using available materials. In science, the practice of classifying organisms is called taxonomy. The term is derived from the Greek word taxis means arrangement and nomos means method. The modern taxonomic system was developed by the Swedish botanist Carolus Linnaeus. Gumamit siya ng mga simpleng katangiang pisikal ng mga organismo upang makilala ang mga species base sa kanilang genetics. Linnaeus developed a hierarchy of groups for taxonomy. To distinguish different levels of similarity, each classifying group called taxon is subdivided into other groups. The domain is the largest category into which organisms have been classified. This is followed by the kingdom category, which is subdivided into various phyla, or a phylum consists of different classes, each class with several orders, an order with different families. Families consist of several genera, and each genus comprises the smallest group of various species. A species is a group of similar organisms and capable of reproducing their own kind. This means only members of the same species can mate and produce fertile offspring. Kung titingnan natin mabuti ang talahayan isa, maaari mong mapansin na may mga organismo na magkatulad at mayroon ding mga organismo na may pinakamalapit na kaugnayan. Kaya upang maiwasan natin ang kalituhan, kailangan natin bigyan ng mga pangalan ang mga organismo para sa mas madaling pagpuno ng impormasyon at sanggunian ng mga tao. For any organism identified, isang pangalan ng siyentipiko ang binigay. Sa ganitong paraan, ang bawat siyentipiko at ang iba pang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay gagamit ng parehong pangalan para sa parehong organismo. Ang isang siyentipikong pangalan ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang genus lagi nakakapitalize at ang species epithet nakasulat sa italics. Tandaan na ang mga ito ay ginagamit sa wikang Latin at ay naka-italicize. Karaniwan, ang mga hayop at halaman ay nakikilala sa pamamagitan ng karaniwan at siyentipikong mga pangalan. Ito ang paraan ng pagbibigay ng pangalan sa mga organismo at tumutukoy bilang binomial sistema ng pag-uuri. And now, let us define the common, binomial, and scientific name. Common names are used locally and may vary by region or country. Binomial names consist of a genus name and specific epithet. And the scientific names are unique names used by the scientific community to accurately and universally identify species. At ngayon, tayo ay tutungo sa Kingdom Archaebacteria. Ano nga ba ang Kingdom Archaebacteria? Archaebacteria kingdom is a group of single-celled organisms that are anaerobic as well as aerobic prokaryotes. Ang mga bakterya na ito ay naninirahan sa iba't ibang lugar. Ang ilan ay kahit nasa matinding mga kondisyon sa kapaligiran tulad ng malapit sa aktibidad ng bulkan, malalim na karagatan, at iba pa. Archaebacteria are divided into 3 subgroups, and now, it is time to learn more about them and their characteristics. First is methanogens that inhabit places where there is no oxygen. Ang mga ito ay anaerobic at maaaring mamatay kung nalantad sa oxygen. Ilang miyembro ng grupong ito ay nakatira sa bituka ng tao at sa ilalim ng mga latian, lawa at palay
Ang mga bakterya na ito ay hugis baras o spherical at maaari ding maging gram-positibo o negatibo. Ang mahalagang katangian ng pangkat na ito ay gumagawa sila ng metanigas. Kung mangyari na tumungtong sa isang palayan na may mga halamang palay, maaamoy mo ang metanigas bilang bumubulusok ang mga bula sa ibabaw ng tubig. Methane is utilized as biogas, a cheap alternative source of energy. There are some communities and industries which obtain energy for their lighting and cooking fuel needs from the biogas technology. Another group of archaebacteria is called halophiles. Nakatira naman ito sa lugar kung saan ang konsentrasyon ng asin ay napakataas. Nakatira sila sa tubig dagat, evaporating pond, ginagamit sa paggawa ng asin sa komersyo. Ang mga pond ay nagtataglay ng pure brine solutions na mas maalat kaysa tubig dagat. Kung nakatira ka sa mga lugar na gumagawa ng asin, mapapansin mo ang orange o dilaw na kulay sa mga pond ng asin. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga halophile at alam mo ba na ang mga halophilic archaebacteria ay matatagpuan sa Green Salt Lake sa Utah at sa Dead Sea sa gitnang silangan? And the third group of archaebacteria is called thermophiles. They are organisms that can survive in extreme high temperature and low. They can survive in 100 degrees Celsius and at higher temperature than 250 degrees Celsius. Mostly found in hot springs and small deep sea openings, other members can also survive in acidic and cold environments. Thermophiles use hydrogen sulfide emitted from the vents for manufacturing food instead of carbon dioxide, which plant use in photosynthesis. And now, tumungo naman tayo sa ating pangalawang talakayan. This is called Kingdom Eobacteria. Ano nga ba ang Kingdom Eobacteria? Eobacteria are the most commonly found organism in the world. Mga miyembro nito ang pangkat ay unicellular at mikroskopiko. Ang mga ito ay kilala rin bilang tunay na bakterya at ito ay naroroon sa halos mga ibabaw. Ang mga ito ay prokaryotic cell kaya walang nucleus. Ang kanilang mga pader ng cell ay gawa sa peptidoglycan, isang carbonate. This class of microorganism was discovered in 1982. They are present in both living and non-living things. Bacteria are found almost everywhere. They are on our skin, inside the nostrils and mouth, in the gums, between teeth, and in the large intestine. You must have known that they also cause disease and harm to other organisms. However, bacteria are also important because they have a variety of uses for humans and environment. And now let us study the classification according to their shape by looking at the examples of Eobacteria on figure 6. Round or spherical shape, this is grouped in pairs. And the rod shape has a streamlined body. And the spiral or coma shape are curved or twisted in shape. Important cyanobacterium. In agriculture, are Anabaena azoli and Rhizobium, it converts nitrogen in air into compounds usable by plants for growth and development. In pest and insects control, certain bacteria like Bacillus have been developed into a microbial pesticide. And now, we are in protist. Protist, kingdom Protista, is referred as artificial grouping by biologists. Sila ay nanggaling walang kaugnayang mga ninuno. Maraming mga protista ang unicellular, ang ilan ay kolonyal at multicellular. Nag-iiba sila sa laki, paggalaw at paraan ng pagkuhan ng enerhiya. Ang mga protista daw ay mga grupo ng lahat ng eukaryote na hindi fungi, hayop o halaman. Iba-ibang ang itsura sa isa't isa. Karamihan ay maliit at mikroskopiko, ngunit ang ilan ay lumalaki sa loob-laki. Karamihan sa mga protista ay gumagalaw sa pamamagitan ng flagellum, cilia o sa pamamagitan ng pseudopod. Ang figura sa ibaba ay nagpapakita ng mga halimbawa ng mga protista na gumagalaw sa iba't ibang paraan. The group of protists have three classification based on method of obtaining energy. Autotrophs produce their own food. Those that feed on other organisms belong to the group heterotrophs. This group is also divided into a group with no permanent part for movement.
those with cilia, and those with limited movement. Another group, which is non-motile and forms spores, belong to the sporozoan group. All members of this group are parasitic. Upang higit na makilala ang klasifikasyon ng mga protista, pag-aralan natin ang bawat representasyon dahil ang mga phototrop ay gumagawa ng kanilang sariling pagkain. Sila ay tulad ng mga halaman na may chlorophyll, mga halimbawa isama ang dinoflagellate, euglenoids at algae na higit na kinakatawan ng iba't ibang uri. Dinoflagellates live in ocean and seas. Ang mga ito ay halos unicellular. Ang ilan ay nangyayari bilang nag-iisang organismo habang ang iba ay bumubuo ng mga kolonya. Kung hilingin sa iyo ng iyong ina na huwag kumain ng kabibe o ito ang tinatawag na tahong, malamang na kontaminado ito ng pyrodinium. Sila ang nagdudulot ng red tide kapag marami ang naroroon. Ang mga dinoflagellate ay gumagawa ng laso na nagdudulot ng paralysis ng diaphragm na maaring humantong sa kamatayan. Si Euglena ay naninirahan sa mga katawan ng tubig tabang kapag walang ilaw. Sinisipsip nito ang mga sustansya mula sa patay na organikong bagay. Ngunit kapag nalantad sa sikat ng araw, gumagawa ito ng pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng chlorophyll. Have you ever wondered why algae have different colors? Ang algae ay may berde, pula, kayumanggi at gintong mga kulay. Ang berdeng algae ay iba-iba sa laki at hugis. Ang chlorophyll nito ay hindi nakakamaskara sa kaibahan sa iba pang miyembro ng grupo. Gumagawa sila ng carbohydrate na nakaimbak bilang almirol. Kadalasan, makikita mo silang tumubo sa basa. Mahalumigmig na mga bato o balat ng mga puno sa hindi umaagos na mga kanal, sa mga dagat, tubig tabang, at maging sa maruming daluyan ng tubig. Ang ilang berdeng algae ay maaaring kainin bilang sariwang salad tulad ng caulerpa, isang marine green alga. At ang isa pang uri ng another type ay ang golden algae. Ito naman ay nag-iimbak ng pagkain bilang langis sa anyo ng leucosin oil o chrysolominarin. Naglalaman din ito sila ng chlorophyll ngunit natatakpan ng mga dilaw na pigment. And the next one is the brown algae, which is are mostly macroscopic. If you have experience walking on a beach, you might see them lying down as you pass by. Its chlorophyll is masked by brown pigment and store food not as starch but as carbohydrates. Sa iba't ibang algae, sila ang pinakamalaking species at karamihan ay mga seaweed sa karagatan. Alam mo ba na ang ilang brown algae ay nagbibigay ng iodine? Ang ilang brown algae ay naglalaman ng alginic acid na maaaring gamitin bilang sangkap sa paggawa ng ice cream, candies, toothpaste at iba pa. One important characteristic of brown algae is their bladder, which is leaf-like and bubble-like structures that float near the water surface in the presence of light. Red algae are most multicellular. Naiiba naman ito sa natirang bahagi ng algae sa pamamagitan ng pag-iimbak ng pagkain sa anyo ng Floridean starch. Ang kanilang chlorophyll ay natatakpan ng pulang pigment. Gagawin mo magulat na malaman na ang pangkat na ito ay maaaring magbago ng kulay depende sa kanilang pagkakalantad sa liwanag. Kapag nalantad ito, maliwanag na berde ang kanilang kulay. Sa kawalan ng liwanag ng kulay, nananatiling pula. Kadalasan, nakatira sila sa tubig dagat kaya naman ang mga taong malapit sa baybayin mapalad na magkaroon ng Eocheoma moracatum, lokal na kilala bilang kanot-kanot sa Ilocano. Isa ay Gracilaria salicornia, na pinakamainam na kainin ng hilaw bilang salad o ginagamit bilang mapagkukuhanan ng agar. Sa ilang lugar, sa Central Visayas at Mindanao, pinagmumulan ang pagsasakan ng Eocheoma ng kabuhayan para sa mga tao. Heterotrophs with pseudopods are temporary extensions at the sides of the organism. They are formed when changes in the cytoplasmic concentration occur within the cell.
As a result, the cell membrane contracts which enable the organisms to creep. Example of heterotrophs with no permanent structure for movement include radiolarians, foraminiferans, and amoeba. Heterotrophs with cilia. A heterotrophs with this kind is a paramecium which move using the cilia attached to parts or all over its body. Cilia are used to get food. It is present in both fresh and salt water. Other examples are the Didinium and the Vorticelia. Heterotrophs with limited movement. Ang grupong ito naman ng mga heterotroph ay kumakain ng bakterya at nabubulok na materyal ng halaman tulad ng amoeba. Ang mga ito ay motile sa isang tiyak na yugto sa kanilang mga siklo ng buhay, kasama sa mga halimbawa ang putik at mga hulma ng tubig. Karaniwang makikita ang mga amag ng slime sa mamasa-masa na nabubulok na mga troso. Makikita mo sila lumalaki sa maraming kulay tulad ng dilaw, kahel o puti. Ang mga amag ng tubig ay puting cottony paglaki sa mga patay na isda o bahagi ng halaman na lumulutang sa tubig. Maraming iba pang mahahalagang pananim tulad ng ang mga mais, ubas, repolyo at iba pa. Ang mga ito ay parasitiko na uri ng amag ng tubig. And the last one is the heterotrophs with flagella. Ang mga flagellates ay unicellular at ginagamit ng isa o marami sa kanilang parang sinulid na flagella upang ilipat. Maaaring umiral sila bilang mga solong organismo ngunit ang ilan ay bumubuo ng mga kolonya. Ang mga miyembro ay parasitiko at malayang pamumuhay. Tulad ng iba, nakakaapekto sila sa mga tao. Ang Giardia lamblia ay nagdudulot ng matinding pagtatae at Trypanosoma gambians ay nagdudulot ng sleeping sickness. Sa kabilang banda naman, Trichonopippa ay kapakipakinabang sa iba pang mga organismo. Tinutulungan nila ang mga anay sa pagtunaw ng kahoy dahil ito ay nakatira sa loob ng bituka nito. At ngayon, kung naintindihan na ang mga iba't ibang uri ng mga heterotrophs ay tayo ay tumungo sa fungi. Ano nga ba ang fungi? Fungi isang kaharian ng heterotrophic or single-celled multinucleated or multicellular organism. They have a true nucleus enclosed in a membrane and chitin in the cell wall. Fungi cannot produce their own food because they have no chlorophyll. Some are parasites, depends on host organisms. Other members feed on decaying matter and are called saprophytes. Fungi are classified according to their fruiting structures. Fungal bodies consist of hyphae with root-like rhizoids that attach themselves to the substrate on which they grow. By extending downward into the substrate, hyphae absorb and provides nutrients to the fungi. In some cases, when male and female hyphae join together, fungi also reproduce sexually. Have you eaten a moldy peanut butter? You probably spit it out fast due to its unsavory taste. Some species of fungi can be harmful to other organisms and humans. One example is Aspergillus flavius that produce aflatoxin. When taken in large amounts, may lead to poultry and human poisoning or even death. It may be present in moldy corn, garlic, and other crops. Common fungal skin infections such as athlete's foot or this is called alipunga and ringworm and called buni are caused by Trichophyton, Mentagrophytes, and T. rubrum. At ngayon, dito nagtatapos ang ating talakayan. At ngayon naman, tayo ay tumungo sa ating maikling pagsusulit. Directions. Read each item carefully and write the letter of the correct answers on the blank. And now, you may start.
And ito ang 10. Naman ang 11 to 15. Okay, good job. Maraming salamat sa inyong pakikinig para sa araw na ito at hiling ko na kayo ay may natutunan para sa ating talakayan.